Kaibigan, welcome back. Narito ako sa likod bahay at may papakita ko sa inyo yung aming ampalaya na masagana, malakas, malusog dahil alaga sa pataba, sa lupa, sa dilig. Pero kailangan niya ng araw medyo anemic pagdating sa sinag ng araw. At papakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit hindi talaga siya namumutakte katulad ng mga ibang mga tanim ng ampalaya na talagang makakapal ang mga puno, hindi mo na makita ang trellis. Kulang sila sa araw, sa sinag ng araw. Pero makikita ninyo na malusog pa rin siya. Nasisinagan naman siya ng araw, pero kailangan ng marami pa, at alam ko ang problema at alam ko ang solusyon. Nialamok na ako dito. Pakita ko na sa inyo. Yan ang maging susi sa atin, yung telescopic na pruner. It's just mabibili sa mga Home Depot, Canadian Tire, mga local hardware stores ninyo dito sa North America, US, Canada. Fiskars, popular yan dahil magandang uri yan, especially sa mga homeowners. Tatagal to kung alagaan nyo ng maayos. Hanggang 16 na talampakan yan, plus yung height nyo pa, ay talagang mahaba ang abot nyan. Telescopic, kaya napakaganda. Nakikita ninyo yan. Ito, I believe Manitoba maple to, or Montana maple tree. I believe it's a Manitoba maple. Ito lang ang isa lang ang nakakasambot, nakakakuha ng sinag ng araw. Pagdating dito sa ating mga ampalaya, ay kulang na ang kanyang sinag. Kaya yun ang ikitrim natin. Gusto ng pamilya ay talagang heavily trim ang ibang pamilya. Ang iba naman konti lang daw. Pero kung tatanungin ninyo, hindi dapat yung puno na yan ang naandyan, napabayaan lang at lumaki na. Napakagandang shades sa katanghalian, pero ngayon nagtatanim na kami dito at wala nang bubong itong aming gazebo. Napakaganda na napupuno lagi siya ng dahon ng ampalaya. Kaya ikita ninyo, laging paakyat sila, naghahanap ng paakyat ang mga dahon niya, naghahanap ng araw. Ito yung simple lang ginawa ko dito. Nasa paso lang siya. Bumagsak yung isang paso kanina lang, masyadong mabigat. Nandito yung ampalaya ko. Sobrang bigat, at kapag diniligan ko pa kanina, bumagsak siya. Nagulat nga ako Kaya pinalitan ko kaagad nito. Nakakatuwa dahil nung nalaglag, nakasabit yung kanyang dalawang ugat, yung ugat ng dalawa tong puno Kaya hetot, nilagay ko agad sa isang mas maliit na paso. Ang balak namin siguro sa susunod taon na, ito na ang kukunin ko. Ito, kaibigan, ang nakuha namin $25. Tatlong kinuha namin. Wala naman kaming plano nalagyan ng ampalayan. Talagang mga bulaklak lang, tulad ng petunia, geranium, or kung ano yung mga naglalaylayan. At iyon nga, kukuha na rin ako niyan. Siguro 3 pa, dahil meron tayong 2 dyan, o maybe 4. Dahil meron pa tayo dito, 2 pa nating palitan. Galing tong IKEA, hindi na talaga namin nagamit, kaya nilagay ko na lang dyan. Nababasa, kaya nagkaroon na lang ng mildew. Pero okay lang, I think tumatakbo pa rin siya umiilaw. Pero hindi naman talaga namin kailangan
dahil may sarili kami ditong mga bumbilyang mga ilaw na mas maganda, palamuti na lang siya. Kaya yan ang ating puputulin. Alright, gusto ko lang ipakita sa inyo. At maybe hilahin ko to, bumagsak to ng konti, lumaylay dahil nung nakaraang snow ay winter. Itong mga to, dumidikit ang snow dyan, at mula sa kanila ay nasasambot niya ang mga snow, at yung snow ay nagiging yellow, bumibigat, kaya lumulundo. Buti na agapan ko. Sinutusok ko na lamang ng pala o walis para matagtag sila at maglaglagan, maging pulbos muli. Kaya pag hindi ko naagapan, nalundo. Dahil mabigat ang snow, kaibigan, naging yellow. Pero okay pa rin siya, mataas pa rin siya. Alright, yun lang. Konting update dito sa bakuran. Kung nakikita ninyo, makulimlim. Kanina kulay halos dilaw ang kalangitan, ang buong paligid, dahil meron kaming sunog na nangyayari northwest dito sa aming lugar, mula dito sa Calakhan, Toronto, sa around Thunder Bay. Kaibigan, dito na ako papaalam sa inyo. Hanggang sa muli. Padayon.